Yeah, si Risa Hontiveros nandiyan. Si, sino, Pastor? Si yung kaibigan natin. Gusto ko imbitahan ko siya dito eh. Ang tanong ko pupunta. Oo. May pag-uusapan kaming magandang batas. Yan. Na dapat kung may asawa ka, huwag ka na magpuan sa iba. Hindi na ako makuha. Wanted? Ito kayo dito. Walang sa pares. Sabi mo, hindi naman kaya kayo. Patuloy din ako mga dito. Ay, hindi pwede. Kayo, mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Gera ang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo, hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ano ba? Kasi nagsiro ka. Kasi nagsiro mo. Pati na yung mga susunod. Hindi natin. Hindi na. Hindi na sa mga sabi niya, si Stephanie daw, pati daw yung kapatid ni Stephanie na hindi man lang nakapasok dyan sa kingdom, papatayin din niya pag si Stephanie ay lumabas. Pati yung nanay ni Stephanie, nakasama niyang worker, pag lumabas si Stephanie, papatayin din niya yung nanay ni Stephanie. Imagine? Ito, i-play ko ulit, no? Itong recording na si Mang Kanor was again threatening the people or any pastoral na lalabas. Kasi, ganun ang ginagawa niya even now after the last live stream na viral. They are threatening the victims. So, kung ano man ang mangyayari kay DP at sa kanyang lawyer at sa iba pang involved ng case at sa mga kasamahan kong mga workers na nasa labas na yung iba hindi mapigilan nagsasalita, pero yung iba hindi man nagsasalita but they are sympathizer to us. No? Kung may isa sa kanila na masasaktan, wala pong ibang may kasalanan kundi itong demonyo na to. Kaya let's hold them accountable, you guys. So gusto kong i-play itong voice recording again ni Mang Kanor na record ng pastoral habang siya ay nag-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our Facebook page, no, sa Justice Cry for Pastor Apollo Kibuloy's Victims, yan po yung ating Facebook page. We created that, all the victims, no, na nandito na lumalaban, kami po ang nagmamanage sa Facebook page na yun. Kaya, please join us there kasi we need your support. And we are grateful for you guys for being there for us. So, gusto kong i-play ulit to. Kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, no? Parang intindihan ng lahat. Okay, let's play. Okay, now let's digest that, no? So, ang sabi niya dito, sabi niya kanina, kung lalabas daw, kung ikaw daw ay lalabas na worker ka, lalo na pag ikaw ay pastoral, papatayin ka niya na walang awa.
Kahit yung iyong pamilya, papatayin niya kayong lahat. Kahit yung mga pamilya nyo, kapatid nyo na hindi man member, hindi man worker, papatayin din niya. Kaya wala nang isa sa kanila na makakalabas sa loob. Yan ang sabi niya. Ngayon, pagpatuloy natin. Nakakita sila sa internet, malipawin dyan. Yan, nakakita ko rin sila na malipawin sila. Eh, gusto sila malipawin. Tapos sila, Now, he was referring sa mga pastoral na lumabas na kung saan nagpo-post ng mga pictures sa social media that they look happy. So sabi ni Pacquiao, bakit daw sila nagpo-post na they look happy sa outside sa kanyang kingdom? It's because they are not happy. Tingnan nyo, jealousy. Siya yung nagsiselo sa mga pastoral na lumabas. Lalong-lalo na, yung mga biktima niya, no? Mga ginagamit niya, yung mga ginahasa niya na lumabas at nagkaroon ng panibagong buhay, and they ended up having a good life. Nagkaroon ng family. Galit na galit si Pacquiao. Hindi daw sila masaya. Kaya yung mga pastoral daw na nasa loob, huwag daw gumaya. Kasi kung akala daw nila na makakaiwas sila sa kanyang angel of death, nagpamali sila. Ngayon, pakinggan natin ulit. hindi tapos ko sila. O bayanin ko sila ka lang. Sabi niya, akala nila tapos na ako sa kanila, babayarin ko silang lahat. Ano pa? Naiutang sila sa ministry ako. Naiutang sila sa kingdom. Because they owe something sa ministry daw niya. Lahat ng mga pastoral na lumabas, they owe something to the ministry of the disappointed son of the devil. Mangkanor. Yun ang sabi niya. It will take others, it will take others. It does not matter. Sabi niya, sooner or later, they will face the consequences. They will all be dead. I will kill them all. Sabi niya. That's what I'm saying about that. When the opportunity presents itself, patay sila. When the opportunity presents itself, they will all be dead. How many of them are outside? Sabi niya. How many of them are being taken by the devil? Pagpatuloy natin. Tapos sila naibi mo tapat sa tiro. Kaya kami mo. Yung mga yung napasikitan, yung mga Sabi niya, count every pastorals, all the pastorals who left and who were not here next to me. They think they're gone. They think they are forgotten. They will face the consequences because hindi ako nasasaktan kung mga member lang. Kasi yung mga member, walang value. Mga pastoral lang ang valuable. Sabi niya, hindi daw siya masasaktan kung mga member lang daw. Or ordinary worker. Mga pastoral doon siya nasasaktan. Kasi, yun yung kanyang mga asset when it comes to the darkness of the night. Ganun yun. Nag-sex kami sila. Dapat mo rin yung pag-ibigin sila. So, pag ikaw daw ay nakikipag-usap sa lalaki sa internet, tapos nagsasabi ka na I love you, binigay mo muna daw yung sarili mo sa kanya, nakipag-sex ka na daw. Sabi niya. Kaya, kasalanan daw yun kasi yung mga pastoral para lang sa kanya. Yan ha, pagpatuloy natin. Dapat mo yung pag-ibigin sila. Dapat hindi ko sila
sino mo, yang kita kumpul mengaku sino, itu yang berkulit. Dahil ito yang berkulit. Kasi ang waktu. Waktu itu, orang boleh aku jauh, kasi ang waktu. Ikaw, ibang-ibang yung pagkita. Oh, sabi niya, mayaman daw siya, marami siyang pera, tapos ikaw ay halimbawa naging involved ka sa driver at ikaw ay isang pastoral, papatayin niya kayo. Ang driver na naging involved sa'yo at ikaw na pastoral. I will make sure that both of you will be dead. That's the only time na nakapagbayad that I feel good about it, sabi niya. And he said that even the Muslim daw, they have honored killing. They even offer the woman to be a prostitute para daw pang stress reliever. Imagine yung woman pala kay Pacquiao is just a figure of sex. No, grabe. Oh, it's only a figure. It's not a human. Ganun daw yun sa yung mga Muslim daw. Oh, imagine. He said, do you think you can turn your back from the ministry even if you want to? You cannot. Because even you join the NPA, the New People's Army, pagka nakapasok ka daw, hindi ka daw pwedeng lumabas kung hindi ka mamamatay. Ganun din daw ang kanyang paglilingkod. Sabi niya, even the government daw in the US, once you enter sa CIA and FBI daw, pagka lumabas ka, papatayin ka daw. Hello, saan kaya nagaling yung theory niya? Gawa-gawa, may sayad talaga itong matandang to. Sabi niya, kasi daw pag alam niyo na ang mga confidential sa loob ng organization, kahit sa kanyang ministry daw, alam niyo ang confidential ng mga bagay, hindi ka na pwedeng lumabas, hindi ka na pwedeng tumalikod. Kasi papatayin ka kasi alam mo na ang mga confidential. Wala na pwedeng tumalikod daw sa inyo, sa mga pastoral. Kasi pag tumalikod kayo, papatay kayo. May hahabol daw. May hahabol daw sa inyo, sa mga pastoral. Kapag lumabas, may hahabol at may papatay sa kanila. He is going to implement that, sabi niya. Kaya sabi niya, think it through. Isipin niyo, bigyan niyo ng bigat ang aking ministry dahil alam niyo na ang aking mga sikreto, kaya huwag na kayong lumabas. Sabi niya, si Stephanie daw, pati daw yung kapatid ni Stephanie na hindi man lang nakapasok dyan sa kingdom, papatayin din niya pag si Stephanie ay lumabas. Pati yung nanay ni Stephanie na kasama niyang worker, pag lumabas si Stephanie, papatayin din niya yung nanay ni Stephanie. Imagine?
nagtutulog. Kung siguro yung check mo lalaki, pagkatapos mo record ito kung sa kuwato. Ang tanggal mo sa kanila, ang gusto natin rin. Hindi mo pwede yung gumagay gusto nila, hindi mo gusto. Sabi niya, habang kayo daw ay nasa kanyang pamamahay, kailangan sundin niyo ang kanyang kagustuhan. Lahat ng kanyang kagustuhan. At kung ano man ang inyong kagustuhan ay hindi mo pwedeng gawin. Sa kanya lang. Kaya yung bumalit na kami pala, nagtulog sa kanya sa riba. Naisip ko ang mga lulos, mga Muslims. Dahil yung babae sunod, pag-prostitute sa ilang mga wali. Sabi niya, envy daw siya sa mga Muslims. Kasi may mga babae daw yung mga Muslims na nagpo-prostitute para pangtanggal ng stress. Kaya nagsiselos daw siya. Gusto daw niya yung mga worker niyang pastoral, ganun din. Magiging happy kapag nakita siya, beauty kaka na. Ganun ibig sabihin nun. Para mawala ang stress. Para mawala daw ang stress niya. Hindi sa lalaki. Ilabay yung binigay, hindi na natin mabuhay sa mga. Hindi ko naman pastoral para sa anak ng ulo. Kaya kung ikaw daw, kayo bang mga pastoral, yung mga witness daw ninyo sa lalaki, pag nakagusto ka pala sa lalaki, witness mo na yan. Kailangan mo daw yan itapon. Kasi kapag ikaw ay pastoral, para ka lang daw kay Kibuloy. Kaya kapag nakita mo siya, malayo pa lang siya, bikaka ka na. Kasi pastoral ka eh. Ganon ang ibig sabihin niya. Ganun yun guys, so gusto kong i-play yan paulit-ulit kasi that is real. Sinabi niya yan at hindi imposibleng gagawin niya kasi ginawa niya na yan multiple times. And now that we have this case going at marami ang mga pastoral na nasa labas, pag may isa sa kanila na masasaktan, kahit the tip of their hair, wala pong ibang responsible niyan kundi si Mang Kanor. It's very obvious. Kaya let's hold him accountable, you guys. We need your help. We need your cooperation. We need to do this together. Because if you guys don't have our support, we cannot function. Maawa po kayo sa mga biktima. Nagmamakaawa po ako. Pagkatapos po kasi natin basahin yung affidavit yung last na extreme ko, affidavit ni BP. Napakainit po ng kanyang sitwasyon doon sa Pilipinas. Kaya, I'm asking the public to help protect each one another. Lalong-lalo na yung victims ni Kibuloy na nasa Pilipinas. Kami nandito sa US, even he wants to kill us all, hindi niya nagagawa. Kasi, he's even afraid to go to Manila sa US Embassy, pupunta pa dito sa Amerika para patayin kami. Subukan lang niya. Kasi hindi din naman kami aatras sa labanan. Subukan lang niya. Pero yung nasa Pilipinas, iba. It's a different story. Kaya tayong mga nasa Pilipinas let's protect each other. Try to be watchful. Si Risa Hontiveros nandiyan. Sino, Pastor? Si yung kaibigan natin. Gusto ko imbitahan ko siya dito eh. Ang tanong ko pupunta. Oo. May pag-uusapan kaming magandang batas. Yan. Na dapat kung may asawa ka, huwag ka naman po sa iba. Hindi na ako makuha. Wanted, bakit dito? Para sa pares, syempre yun. Hindi na kaya kayo. Patuloy din ako mga dito. Ay, hindi pwede. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin.
Quiboloy himself confirmed that he authorized the release of these conditions in a Gikan sa Masa para sa Masa event with vloggers. Kaya hinamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayong dalawa. Wala dyan sa iyong court. Ang court mo kasi, nakatali ang kamay ng tao dyan eh. Parang boxing, pumunta ka, nakatali ang kamay. Kung basketball naman, kami sumusunod sa rules, kayo walang rules. Tinatakbo niyo yung bola sa gusto niyo. Walang dribble, wala kayong foul. Kangaroo court po. Doon naman sa boxing, siya ang boxer, siya ang referee, siya pa rin ang judge. Oh. Siya panalo. Siya ang panalo. Pastor, may press con si si Senator. This level of mockery Kaya hinamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo... May kadagdag ako dito lang kasi conditions for 17. Kasi parang tinatakot ako ni Tiberos na ayaw, tapos dito ako sa social media na parang ano kaya mga kung ikaw mag-ano, you will invoke, the contempt and you will be arrested by the kaya napilitan ako na magbigay ng 17 condition. Ang primero, noong primero pa itong bukas, sinabi ko na sa kanila, those are criminal allegations. They are not supposed to be heard there in the Senate. Diretso ka na doon sa fiscal kasi meron naman kayang mga affidavit yan sinabi mo. Doon na yan, huwag na dito, because you are overlapping the judiciary functions and powers of the judiciary. You are not the judge. Number one, ayaw kong matapos because you are not the judge. It should be in there. Sa pinilit niya, kasi parang matigas na nila siya dito, invoking his power there. So, nabigyan ko ng 17 conditions. This level of mockery of a constitutional exercise of duty by a committee of the Philippine Senate is unprecedented and disturbing, and further confirms Quiboloy's undue refusal to appear before the committee pursuant to Section 18 of the Senate Rules. Considering all these, once again, I request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Quiboloy. He must show up. He must respect the institution of the Senate. Sa mga kasamahan ko sa Senado, huwag nating hayaan maliitin niya ang ating iniingatang institusyon. Kung hindi pa tayo manindigan sa kanyang tahasang pambabastos sa Senado, ewan ko na kung saan tayo pupulutin ito. Okay, open time for questions. Sino pong... Kung sumabaybay siya sa aming pagdinig, ilang beses ko din pong inulit-ulit yung mga areas for additional legislation na lumilitaw dahil sa mga paratang sa kanya. Pero uulitin ko ulit kasi medyo mahaba pa naman ang pasensya ko. The hearing surfaced potential gaps in legislation, including the question of consent in rape and sexual abuse in the context of secretive religious organizations, secretive charismatic religious organizations, the treatment of religious volunteers in labor and occupational safety laws, and liabilities for human trafficking and other capital crimes when religious freedom is invoked. Proposed Senate Resolution number 884 actually mentioned with specificity the legislative purpose of the investigation and the desired reforms in our human trafficking laws. Pangalawa, on whether or not the resolution is incriminatory and violates the due process of respondent. Again, we never claim to be the judge. Hindi po hukom ang Senado.
A Senate resolution has no effect and force of law and can make no such legal determination of guilt, nor deprive anyone, including Quiboloy, of life, liberty, or property as a result of its material averments or findings. Dagdag pa, written and oral reports of legislators, including proposed Senate resolutions, in the course of our duties, are protected speech and can, by their nature, be incendiary and provocative. Pangatlo, on whether or not the proper forum to hear the controversies surrounding the respondent is a court of law. Nagrule na po ang Korte Suprema tungkol sa katulad na issue. In the 2009 case of Romero et al. Versus Estrada and Senate Committee on Labor and Employment, the Supreme Court said that despite the pendency of a criminal or administrative case, the Senate is allowed to conduct an inquiry in aid of legislation, and very clearly held that, quote, the court has no authority to prohibit a Senate committee from requiring persons to appear and testify before it in connection with an inquiry in aid of legislation in accordance with its duly established rules of procedure, close quote. Duly published rules of procedure. At pang-apat, on the propriety of setting aside the contempt order. Quiboloy is already in contempt. Hindi na po mababago iyan. Nagkaroon ng objection, pinagbigyan alinsunod sa rules. Pero hindi pa rin nakabuo ng majority signatories. Kaya it is clear as day. My ruling is in motion. At mas lalong lumakas ang pangangailangang i-contempt siya dahil even after the March 5, 2024 contempt citation upheld on March 12, 2024, Quiboloy has continued to brazenly taunt and make a mockery of the committee and consequently the Philippine Senate by releasing through his supporters a list of 17 conditions before he appears.